Nagsimula ang lahat nung bata pa ako, habang nakatira ko sa isang maliit na bayan sa Albay. Nag-aaral pa lang ako nang lumipat kami ng bahay kasama si mama at stepdad. Ako pala si Marites, bunso sa apat na magkakapatid. Solid sa pagmamahal at saya ang bahay namin kahit hindi kami mayaman. Ganun pa man, hindi kami mahilig mag-usap tungkol sa mga paranormal o kung ano mang kababalaghan. Maliban na lang sa mga kwentong pangpigil sa amin na maglaro mag-isa sa gubat na nasa likod ng bahay. Dahil ako ang bunso, madalas akong biruin ng mga kapatid ko kaya't nang magsimula ang mga kakaibang pangyayari, sinisisi ni mama ang mga kapatid ko na mahilig manakot. Bagamat nagsimula sa mga simpleng bagay, dumami ang mga gamit na nawawala o nalilipat sa ibang pwesto, at mga ilaw na kusang nagbubukas kahit kapapatay mo pa lang. Isang gabi habang naghuhugas ako ng pinggan ay biglang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Subalit paglingon ko, bumukas yung pinto ng kusina na buong akala ko ay isinara ko na. Habang lumalaki ako, madalas na napapansin naming magkakapatid na may puting anino na gumagalaw sa kusina at daanan, na tila makikita mo lang sa gilid ng mata mo pero lagi lang itong nasa parehong lugar na kumikilos sa iisang direksyon. May pagkakataon na habang nag-aaral ako sa sahala, bigla na lang bumagsak ang mga libro mula sa estante kahit walang gumagalaw dito. Datapwat hindi naman kami gaanong naabala nito. Sabi pa ni mama, baka ilaw ito ng kotse o liwanag na galing sa labas. Ganoon pa man sa paglipas ng panahon, dumami ang mga kaibigan namin na gustong pumunta sa bahay dahil sa masayang pakiramdam at masarap na pagkain na niluluto ni mama. Isang araw, habang naglalaro kami ng mga kaibigan ko sa sahala, bigla kaming nakarinig ng malakas na kalabog mula sa itaas pero walang tao pag-akyat namin. Pagkatapos nito, ilang kaibigan namin ang nagulat nang mapansin din nila ang puting anino sa kusina at daanan, kaya't kita ko ang pagtataka sa mga mukha nila at pareho pa rin ang direksyon nito, pero hindi naman madalas magpakita sa kanila. Minsan naman, naghuhugas ako ng pinggan sa kusina. Naramdaman kong may nakatayo sa likod ko na parang nakatingin, pero paglingon ko, kasabay na bumagsak yung pinggan mula sa istante. Sa katunayan, may mga pagkakataon ding naririnig ko ang pangalan ko na tinatawag, pero walang ibang tao sa bahay. Habang nagkakaedad ako, nag-asawa at lumipat ang mga kapatid ko pero dahil ako ang bunso at malaki ang agwat sa kanila, nanatili pa rin ako sa bahay kasama sina mama at papa. Noong late teens na ako, nagkaroon kami ng sleepover kasama ang tatlong kaibigan ko kung saan muling nagpakita ang liwanag at tuting anino at kaugnay nito. Sobrang natakot ang isa kong kaibigan na lalaki at nang pumasok kami sa kwarto para magpahinga, bigla na lang sumara ang pinto na parang may humila nito, kaya't nagtayuan ang mga balahibo namin. Sa pagkakataong iyon, sinubukan naming ipaliwanag sa kanya na walang dapat ikatakot, pero wala kaming magawa kundi ihatid siya pauwi sa kalagitnaan ng gabi. Makaraan ng ilang taon naging single mom ako at nanatili pa rin sa bahay kasama sina mama at papa. Bilang karagdagan, sabi ni mama, palagi raw nakatayo ang anak ko sa sahala at nakikipag-usap sa sulok malapit sa pinto. Kaakibat nito, tinanong ni mama kung sino ang kausap niya at sabi ng anak ko isang batang kasing laki niya pero bigla naman daw itong nawala. Sa paglipas ng panahon, dumami pa ang mga kakaibang pangyayari at tila mas dumarami lalo't kapag pinag-uusapan. Isang gabi habang papunta ako sa banyo, may narinig akong malamig na boses na tumatawag sa pangalan ko at nang sumilip ako sa hagdan, may nakita akong anino sa dulo ng pasilyo.
Kasunod nito, tuwing uwi ako mula sa trabaho, madalas kong makita ang anak ko na nagsasalita habang tulog pero hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Sa kabilang dako, isang kaibigan ko sa trabaho ang humiling na manatili sa amin habang inaayos ang kanyang bahay at habang nagpapahinga kami sa sala ay biglang bumukas ang TV nang walang pumipindot ng remote. Kasabay ng kanyang pagdating, dumami ang mga kakaibang pangyayari sa bahay kagaya ng isang gabi. Nang nagbabasa ako sa kwarto, biglang may kumatok sa bintana kahit nasa ikalawang palapag ako, kaya't nakaramdam kami ng matinding takot. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong maghanap ng tulong at magpunta sa isang lokal na albularyo kung saan sinabi niyang may ligaw na kaluluwa sa bahay namin. Isang batang namatay doon sa may gubat sa likod ng bahay. Dagdag dito, bilang resulta ay maaaring naakit ito sa magandang aura ng bahay, kaya sa amin ito nanatili, at sa kalaunan ay pinayuhan niya kaming magsagawa ng ritual para mailipat ang kaluluwa sa kabilang buhay. Sa madaling salita, sumunod kami sa kanyang payo na magdaos ng ritual kasama ang buong pamilya. Matapos ang ritual, tila nawala ang mga kakaibang pangyayari pero minsan, habang natutulog kami, biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa bahay at narinig namin ang mga yabag sa hagdan pero pagtingin namin, walang tao. Ngunit isang gabi, habang nasa kwarto ako, naramdaman kong may malamig na hangin na dumaan. Mangyari pa, pagtingin ko, nakita ko ang puting anino na hugis bata, nakaharap ito sa akin na parang nagpapasalamat. Sa kabutihang palad matapos nito, tuluyan nang nawala ang mga kababalaghan sa bahay namin. Bagaman ganun, nanatiling puno ng pagmamahal at saya ang tahanan namin pagkatapos nun. Pero hinding-hindi ko makakalimutan ang mga kakaibang pangyayari na naranasan namin. Hanggang dito na lamang po, at maraming salamat sa pakikinig.